Simple ang selebrasyon, may kantahan at talumpati para ipagdiwang ang halaga ng 1986 EDSA Revolution. Sa pagdating ni dating Pangulong Noynoy Aquino, tinawag na kalokohan ang umano'y planong paalisin sa pwesto ang kasalukuyang Pangulo. Nag-aalo kami ng tulong tapos magdi-disturb. Kalokohan naman yata yun. Dumating din sa pagtitipon si Vice President Leni Robredo. 31 years ago, nagkaisa tayong lahat para kalabanin yung mga karahasan. Sana hindi natin makalimutan na yung kapangyarihan ay talaga nasa tao. Habang lumalalim naman ang gabi, kumonti ang natira sa pagtitipon, pero nagpaiwan ang millennials against dictators. Bawat kanta ay puno ng mensahe, may patama kay Pangulong Duterte, pati na rin kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang maganda ay andito sila at nakikisa sa diwa ng people power na dapat labanan ang diktadurya. Natapos ang pagtitipon bago maghating gabi. Bago umuwi ay naglinis sa lugar ang mga nakirali. Sa Quirino Grandstand naman sa Maynila, libo-libo ang nakiisa sa Pro-Duterte rally para ipakita ang kanilang suporta sa war on drugs at iba pang patakaran ng administrasyon. Ayon sa NCRPO, umabot sa 200,000 ang dumalo magdamag. Kinumpirma ni DILG Undersecretary John Castriciones ang kumakalat na memorandum ng ehensya sa mga lokal na pamahalaan para suportahan ang rally. I think what the department has done is to merely to encourage the people because these are the same activities that we have. Tinawag ni Communications Secretary Martin Andanar ang pagtitipon bilang tunay na people power. Ang people power, hindi blue, red, dilaw, hindi itim. Ang people power po ay tayong lahat na Pilipino. Ngayong umaga nagsidatingan pa ang mas maraming contingents mula sa ibang probinsya. Giit nila, damaraw nila ang pagbabagong ipinangako ni Pangulong Duterte. April Rafales, ABS-CBN News.